Amen? Hallelujah. O, purihin ka. Hallelujah. Walang mabuti kundi ikaw. Wala ring magaling kundi ikaw. Pero salamat na pinagiging dapat mo kaming magdala ng Ebanghelyo, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat, pinagiging dapat mo. Pero hayaan mo, O Diyos, na tanawin namin na sa pagiging dapat namin, masuklian po namin ito ng tama sa iyong harapan. Salamat, likha mo kami ng puso na handang mataniman ng iyong salita. Puso na pag nakarinig ng salita mo ng pagtutuwid ay tunay ngang natutuwa, O Diyos. Natutuwa kaming lahat sapagkat yan ang nais mo sa amin, ang maging matuwid. For you are perfect, O God. Salamat po na ikaw ang Diyos na mangunguna sa buhay ko at kaming mga makikinig ay handa ang tenga na nakakiling sa salita mo nang inaayos ay ang sarili naming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Ama. Patuloy kang gumawa sa buhay naming lahat, lalong higit sa buhay ko, Panginoon, upang makapanguna ng tama sa iyong harapan. Salamat po sa pangalan ni Jesus tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. So sabi ko nga, paano ko ba explain to? No? Kasi mismong salita na ng Diyos ang nag-iisplika ng pananampalataya. Napakalinaw na. Kung sasabihin ko, amen na agad. Tayo tapos na. Pero sabi ko nga din, gusto igawa mo kaya ako ng sermon. Parang hindi ko kakayanin kasi nandun na nga ang explanation. Yun po yung sabi ko. Pero hindi naman po na naig dahil nag-pray nga po ako sa Lord. Lunes, nagsimula na akong humingi sa Panginoon ng kapahayagan, ng karunungan sa Diyos. Salamat sa Diyos at natapos naman. Kaya nga lang po, dito nakasulat sa scratch ko. Tapos nung isinasaling ko sa magandang notebook, hindi ko natapos. Kasi nga maganda yung kamay ko, hindi ko siya natapos. Kaya dinala ko po yung sinaling ko sa notebook at hindi natapos. Dito po natin itutuloy sa aking sinulat na hindi ganun kaayos yung sulat. So natutuwa po ako dahil ang pananampalataya, dyan po tayo naligtas. Ano po? Dahil sa pananampalataya tayo nangaligtas. Kaya ating talakayin ito po yung talata na ang kahulugan ng faith o ng pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. Nandiyan po yan. At ang kasunod pang kahulugan ay katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, nandun po yung kahulugan ng pananampalataya. Ibig pong sabihin nun, wala pa sa kamay natin, naniniwala ka. Nagtitiwala ka na may mangyayari at nakatitiyak ka kahit hindi mo pa ito nakikita. Yun po yung faith. Paniniwala, ibig sabihin, believe, pagtitiwala o trust. Dito umiikot yung pananampalataya. Pag may pananampalataya ka, naniniwala ka. Sabi nga ng anak ko, lahat may pananampalataya. Kahit daw po yung nasa labas. Naniwala ko. Kasi lahat tayo ay pag kumain tayo sa isang restaurant, mas pinipili natin na dito tawag tayo sa karinderya. Dito malinis dito. Nakatitiyak po ba tayo na malinis nga talaga? Sabi ng isang pastor, hindi mo alam na meron ding ginagawang hindi maganda yung mga tao. Pero dahil naniniwala ka, nagtitiwala ka, malinis to. Kaya ka kumain doon. Tama po ba? Ano lang yung aking anak, pero maganda nga po yung paliwanag na yon. At narinig ko din nga po dun sa isang pastor na nangaral patungkol sa faith. Wala ka, malinis. Na wala silang ginagawang hindi maganda dyan sa food mo. Diba? Ay, sasabihin natin, kasi may ganito, something. Well, gano'n na lang. So, dito umikot yung pananampalataya. So, dahil naniniwala ka, nagtitiwala ka, malalim po ang salitang pananampalataya. Hindi siya mababaw. Kasi ginamit po sa Hebreo 11:6, kung ating pong tutunghayan, nandyan din po sa
kapitulo na yan, hindi kinalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Ano po yung salitang kinalulugdan? Kung babawa natin, hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong walang pananampalataya. So, we want to please God, kailangan natin ng pananampalataya. Sabi sa Ikalawang Korinto 5:7, alam ng lahat, no? Sabi doon, ano yun, yung we walk by faith, not by sight. Totoo naman. Kung gano'n nga po kayo, totoo naman yun. Ang tao, sa ibang tao, batayan nila yung 5 senses nila. Tama, alam niyo po ba yung 5 senses? Naalala niyo pa po nung elementary, di ba? Ang ibang tao, nakabase dun sa kanilang 5 senses nila. Ang taong espiritual, sabi niyo nga, espiritual. Yan. Ang batayan nila, isa lang. Yung pananampalatayan niya sa Diyos. Amen. Yun lang yung basihan. Pananampalataya, ang unang hakbang natin para malugod ang Diyos. Hallelujah. Tandaan po natin yun, unang hakbang para malugod, matuwa ang Diyos sa atin. Ang faith ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Pero naniniwala ka o pinaniniwalaan mo. Mahalaga po na mayroon tayong ganitong pundasyon ng pananampalataya sa Diyos. Di mo pa nakikita, pinaniniwalaan mo. Nakita niyo na po ba ang langit? Ikausap po ba ako? Hindi. Pero naniniwala ka may langit. Naniniwala ka ba may impyerno? Sinong gustong pumunta? Wala. Naniniwala tayo sa mga bagay na yun kasi nakasalig sa salita ng ating Panginoon. Sa Hebreo, ulit doon sa ating talata, bakit po ito nasulat? Yan, bakit po ito nasulat? Dumating po sa punto, doon sa lugar na yun, at nagkaroon ng pag-aalangan. Pag-aalangan na manatili sa kanilang pananampalataya, nawalan sila ng pag-asa. Yan, nawalan ng pag-asa. Sabi ni pastor, nung linggo, ang taong habang buhay, may pag-asa. Yun. Kaya ang kabanata po ito, mag-ibibigay sa atin ng inspirasyon at pagpapalakas. No, lalakas tayo, hindi tayo manghihina. No? Mababasa po doon ang mga tao ng Diyos ay nanampalataya sa kabila ng kanilang mga pagsubok. Pag binasa po yung kabuuan ng Hebreo 11, nandun yung mga pananampalataya ng mga tao na nasa Biblia at mahahamon po kayo doon. At siyempre, hindi lang doon yung pagsubok, kasama din po doon yung kung paano sila pinagpala ng Diyos. Kaya pag wala din po tayong alam kung ano ba ang katotohanan ng pananampalataya at gaano ito kalalim, aasa lang tayo lagi sa nakikita natin. So, aralin po ito na magbigay sa atin ng mas malalim, aralin po natin, para mas malalim na pangunawa sa kalahagahan ng katiyakan ng buhay. Uulitin ko po. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero pinaniniwalaan mo. Mahalaga po na mayroon tayong ganitong pundasyon sa Diyos. Unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 15, B. Pangalawang pangungusap ng unang Pedro. Sabi, lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa, tungkol sa pag-asang nasa inyo. Handa tayong, may sagot tayo, ano bang inaasahan natin? No? Lagi kayong maging handa na magpaliwanag nito. Unang pananampalataya, tatalakayin natin, ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Pananampalataya ay pag-asa. Ayan. Kung paano tayo mamuhay, magpapakita ito kung anong klaseng pag-asa meron tayo. Kung paano tayo mamuhay. Ang sabi ng unang Korinto, Kapitulo
talatang 19. Paki-plus lang po, di ko na isulat. Unang Korinto, Kapitulo 5, talatang 19. Wala po. Unang Korinto. Sige, basahin na po natin. So, ganito po, Unang Korinto, 5, 15, mali ba ako? Mali. Teka, titinan ko ito, scratch ko. 15. Sinaling ko kasi dito. 15, 19. Ayan, sorry po. Ayan, ganito ang sabi. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito. Maliwanag po ba yon? Sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Grabe, no? Pero hindi. Salamat, hindi. Salamat ba kayo? Salamat, hindi. Ang pag-asa natin ay hanggang sa kabilang buhay. Hindi dito. Hindi ang pananaw natin maigsi. Di ba? Sabi ni pastor, kung naka-attend kayo dun sa Malabanan, hindi lagi dito ang tanaw. Hindi rin lagi dito ang tanaw. Ang tanaw ay pataas. Amen po ba? Ang pag-asa po natin, hindi iniisip o emosyon natin, kundi salita ng Diyos. Wag na wag niyong ibabatay ang inyong pananampalataya dito. Lugi ka. Lugi kang malaki. Pag lagi ito ang pinairal mo. Amen po ba? Dapat po ay hindi nakabase sa emosyon ng pananampalataya natin, kundi sa salita ng Diyos. May pruweba, hindi bahala na si Batman. Diba? Nakaugat. Ayan. Nag-uugat. Minsan, inugatan na tayo. Yung pananampalataya natin, hindi pa nag-uugat. Diba? Hindi po yung, sabi ng isang pastor, kahit gaano ka katagal sa iglesia, 34 na tayo, no? Kahit inabot ka pa ng 34, wala pa rin, immature pa rin. No, hindi sabi nga, nag-grow nga. Hindi, immature naman. Nag-grow lang, nakapag 30 years sa church o 34 years, pero not getting matured. Diba? So, ang pag-asa po natin nakatali sa pagiging makapangyarihan at mabiyayang Diyos. Sisiguraduhin ng Diyos, sabi doon, ang mga plano niya ay matutupad. Napakagandang salita, no? Sisiguraduhin ng Diyos yung mga plano niya sa atin. Wala pong, ang hirap, ano? Kung ang mga magulang may plano sa atin, ay yung kayang ama natin, imposible na walang plano sa atin. Mayroon. Kaya lang, ang tinitingnan natin, yung mga plano natin, gusto nating lumabas. Parang bakit ganito nangyari sa akin, hindi ko ito plano? Kasi hindi ka mo plano yan eh. Naiinip tayo sa plano ng Diyos. Pero alam natin yung Jeremiah 29:11, paborito pa natin. No? Pero inip na inip tayo sa plano ng Diyos. Kaya po ang pananampalataya ay pag-asa. Ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa gitna ng walang katiyakan. Dahil alam natin na ang Diyos ay may plano para sa ating buhay at siyang magbibigay sa atin ng ating kailangan. Kailangan na nga, nag-aalala pa eh. Sino po dito yun? Ganun pa. Nag-aalala pa sa kailangan. Siyempre, hindi tayo tataas. Pero alamin natin, pag kailangan, dapat di ka nag-aalala kasi kailangan. Pag gusto mo, medyo lumambing ka naman sa Panginoon. Pero pag kailangan, ano na yun eh. Hindi mo dapat ipag-alala. Ay, kailangan ng anak ko ng ganito. Yan. Sabi nga ni Pastor, parang may nabanggit si Pastor na doon o dito, yung pambayad sa kuryente. Minsan may part din tayo. Pambayad sa kuryente, baka pinautang mo. Tsaka pinaghahandaan parang sinabi ni Pastor, ano? Kasi ano na yan regular yan eh. Hindi na dapat yan iisang tabi. Meron na tayong
Itinatago para sa kuryente, para sa tubig. Ayan. So, ganun po yun. Ito po ulit. Balik po tayo. May mga bayani ng pananampalataya sa Hebreo, sa ating kapitulo, na nagpakita ng pagkilala sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Sila ay naniwala na kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay. Sila ay naniwala na kaya ng Diyos gawin ang lahat. Sabihin nyo nga lahat. No? Huwag natin bigyan ng limitasyon ng Diyos. No? Kaya nga siya Diyos. Kaya niyang gawin lahat. Ano? Hebreo 11:6, balik ulit tayo. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Napakaganda. Dito lang, bulayin mo na ng bulayin niya. Paano kung malulugod ang Diyos? Wag nyo nang pakahanapin pa kung sa salita pa lang ng Diyos, hanapin niya, paano ko kaya malulugod ang Diyos? Nandiyan lahat yan. Ito yung ating manual. Tandaan nyo, dito lahat ang sagot. Ito ang ating manual. Natutuwa po kanina sa devotion ko . Ang ganda po. Tungkol kay Timoteo. Diba? Ang sabi niya, ang pinaka dapat sa mga taong nakakilala sa Diyos ay yung pananampalataya ay pag-itingin. Yung paghariin ang kapayapaan ay pag-itingin. Yung pag-ibig, yun ang pag-itingin. Hindi ang magpakatalino dito. No? Oo, itong manual. Pero hindi para ito pagdibatihan. Sabi ni, doon sa paliwanag sa 1 Timoteo chapter 1:3-11. Napakaganda po. Basahin niyo po, napakaganda ng talatang iyon para sa amin na nangunguna sa iglesia. Ang buhay Kristiyano ay hindi palaging madali. Di ba? Nasabi lagi ni Pastor yan, limit-limit na. Pag binanggit nga ni Pastor nyo, alam nyo na yung kasunod . Christian ay hindi bed of, sabi nung nasa roses, yun nasabi na niya yun . Alam nga naman din matandaan, di ba? Kasi lagi na nauulit ni Pastor yun. Di ba? Pero iba na to, sabi, ang buhay ng Kristiyano, ng mga disipulo ng Diyos, hindi palaging madali. Naniwala po kayo? Kaya ang lagi kong tinuturo sa malabanan, huwag kayo doon sa madali. Doon kayo sa tama. Alam na nila yan. Doon kayo sa tama, huwag doon sa madali. Kasi yung madadali, kaya mong gawin kasi akma doon sa nararamdaman mo. Hindi lagi ang pananampalataya ay akma sa nararamdaman. Dapat akma sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, no longer I, but Christ lives in me. At kung nabubuhay man ako sa katawang lupang ito, nabubuhay ako para sa pananalig sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Galatia 2:20. No? Hindi tayo lalago sa pananampalataya kung ang hinahanap lang natin ay ang magpakatalino sa mga bagay-bagay na hindi rin naman makakatulong sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Hebreo 11:35-36. Basahin po natin. Na hindi madali ang buhay ng Kristiyano. Yan. Hebreo 11:35-36. So, kailan po ba, Kuya Ezekiel? Pasensya na, talagang hindi na isulat. Sabi sa Hebreo 11:35-36, ayan. Sabi doon, dahil sa pananampalataya sa Diyos, ibinilik sa ilang ang mga babae ng kanilang mga mahal sa buhay na namatay. Matapos ang mga ito'y buhayin muli. May mga tumanggi silang palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Kasunod pong talata, mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon din namang binilanggo at nakakadena. Isa pa nga, nakasunod pa. Isa pa. Ayan. Ang iba naman ay pinagbabato nilagari sa dalawa. Hindi ba natin kaya? At pinatay sa tabak.
So kung titingnan natin, kung pag-aaralan natin, ito yung dinanas ng mga unang mga alagad ng Panginoon. Tayo wala pa sa katiting. Pero nasasaktan na tayo, wala pa sa katiting. Hello? Ito, kunyari, yung bahagi na lang ng pagtutuwid, di ba? Wala pa sa katiting. Kasi ang pinairal ito. No, ako po, hindi, sa total, sa totoo lang. Nagpapasalamat ako sa buhay ni Ma'am Lily. Nababanggit ako ng pangalan kasi sabi doon sa, binasa ko sa devotion, si Pablo Mandin ay bumanggit ng pangalan para mapaalalahanan ang iglesia. Para mapaalalahanan, hindi para sirain. Nakita si Himeneo nandoon. Sabi ay nalulun sa gawa ng mundo. Diba? Si Ma'am Lily nung panahon, hindi ko alam pandemic yun. Diba? Tinuwid niya ako. Dami. Ito kasi ganito. Tapos in-advisean niya ako, ano pong advice niyo sa akin? Sabi ni Ma'am, gawin mo tong stepping stone. Na lahat ng sinabi sa'yo ay gawin mong makatulong sa iyo para ka umunlad. Opo, salamat po. Amen. Para ka umunlad. At tuwan-tuwa po ako. Di po tuwan-tuwa po ako ng panahong iyon. Dahil mas pinag-igting ko kung ano ba ako na dapat kong gawin sa pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Tuwan-tuwa po ako. Hindi po ako nasaktan. Kasi matapos niya sabihin lahat yun, humingi din ako ng advice sa kanya. Kung kayo po ang nandiyan, ano po kaya ang maganda? Gawin mo tong stepping stone. Hindi para ikaw ay manghina, kundi paunlarin ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya salamat, sobra. Salamat. May mga taong nilalagay ng Diyos sa atin na nakakatulong sa ating paglilingkod. Pero lagi po rin nating isipin, ang Biblia pa rin ang batayan natin. Amen po ba? Ang sitwasyon ng ating mananampalataya dyan, natiis sa mga bagay na ito dahil sa kanilang pananampalataya. No? Hindi sumuko. Lalagariin ka ng dalawa. No? Sabi, nung may pag nakita kayong mga picture, ang lagari daw po ay nasa baba. Tapos i-slide ka. Tapos hati ka. Yun, ganun po yung picture nun. Grabe, ano? Tapos yung mga napapanood naman natin sa pelikula, yung pag pinutulan ng ulo, hindi basta puputulan ganon. No? Ang putol ng ulo, nakahiga ka. Tapos yung talim nasa taas, matatanaw mo siya. Ganun ka-torture nun. No? Pero ang mga taong ito, hindi sumuko sa kanilang pananampalataya. Kasi ito lang yan eh. No? Laman lang yan eh. Sadyang pag hindi tayo lumalim sa pananampalataya, mapapahalagahan pa rin natin ang ating laman, ang ating gusto. Pero pag si Kristo na yung naghahari dyan, no, hindi ko sinasabing kaya ko, kaya mo yun. No? Wala pong magsasabi. Pag dumating na yun, masasabi natin kung kaya nga natin. Amen. Pag tayo nagbabalik agad, kaya mo yun. Puputulan ka, papatayin ko si pastor pag di ka nag-deny. Papatayin ko tong mga anak mo. Diba? Di ka nag-deny. Diba? Lahat po isasalang sa'yo. Para i-deny mo lang yung pananampalataya mo. Kaya napakalaga ng pananampalataya. Ano po, hindi siya simple. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagkilos. Hindi lang puro siya salita. Hindi nakikita sa kanyang mga gawa. No, sabi nga, nalalaman mo po ang taong may pananampalataya, mayroon siyang obedience. Sabi niyo, obedience. Mayroon siyang surrendered life. Sabi niyo, surrendered life. At mayroon siyang commitment. Sa iyan po yung tao, nalalaman mo kung mayroon silang pananampalataya. Obedience, surrendered life, commitment. Pag-aralan natin sarili natin, nandun na ba ako sa punto na yon? No?
siyasatin natin yung sarili natin. Hindi na biro ang araw. Hindi na biro ang panahon. No? Hindi ito panahon ng pagtatalo. Di ba? Paigtingin natin yung ating pananampalataya sa Diyos. No? Kung naalala yun, sabi ko, bakit pag napapanood ko si Charlie, yung puso ko nakirot. Sa totoo lang, di ko man siya kilala. Pero grabe. Subukan niyo po manood. May ano talaga, may anointing kahit video lang. Grabe yung anointing ng taong ito. Grabe. Kaya ako'y napaluhat, pinanalangin ko, nasa cellphone, nananalangin ako ng cellphone. Napanalangin ko yung naiwan ni Charlie Kick. Na may pagluha. Ano-ano ko ba siya? Pero ibang klase. Dahil siya at tao ng Diyos na may integridad. Dama. Kahit nasa cellphone lang. Anointing ang taong ito. No? Ewan ko, minsan nilalagpasan ko na lang nga eh. Kasi nga, bakit may kirot? No, hindi ko siya kaano-ano. Para yun natin ang prayer and fasting. Ang mga Koreano umiiyak para sa bansang Pilipinas. Ang Pilipino, hindi. Hindi ko malimutan yung bakit. Sa Tagaytay yun eh. Ang nag-host ay mga Koreano. Ang nag-host. Tapos nung ang panalangin na ay bansang Pilipinas, grabe, sabi ko, ako hindi pa naiyak, sila naiyak na. Ako yung Pilipino. Diba? Ganun na lang yung malasakit nila kahit hindi nila bansa yung kanila ay pinapanalangin. Kaya pananampalataya, malalaman po natin yung kung may tatlo ka nun. At makikita ang ating pananampalataya kung hindi mo pinagdududahan ang salita ng Diyos. Once na nagtanong ka na, nagduda ka na. No? Kunyari sabi, yung paborito natin verse, yung sa Mark, yung manghilingin nyo sa pangalan ni Jesus, ayun, basta yung gano'n, parang natanggap nyo na nga yun, yung mga gano'n. Diba? Tapos maya, hanggang ngayon wala pa. Nagkut pa nga ako ng verse, diba? Pero wala pa din. Diba? So, yun na, pagdududa na yun. Pinagduda mo. Pero may pagdududa, ito ay share din ng aking anak. Yung doubt natin sa Panginoon. Isa ding malaking force para tayo ay manampalataya sa Diyos. Ano yan eh? Base sa iyo yan eh. Yun gay nakatulong sa iyo, o lalo lang na bumaba yung pananampalataya mo dahil hindi nagaganap ang isang bagay. Pero sa akin lang, dahil doon sa sinabi niya, totoo naman. Sa akin buhaya, sa inyo, hindi ko alam. Na yung pag-doubt na yun, doon lalo umiigting, Lord, eto na. Diba, ang kaaway naman, lagi kang bibigyan ng mali eh. Lord, eto na, ayoko po. Magpipray ka na, ayoko po. Yung malapit ka sa Panginoon. Napunta tayo doon po, dapat po ang salita ng Diyos ay hindi pinagdududahan. Sabi, ang salita ng Diyos, ito po ay tinig ng Diyos mismo. Sabi nga, tinig ng Diyos. Salita ng Diyos po ay tinig na ng Diyos. Sabi nga ng pastor, baka hanggang ngayon naghahanap ka pa ng audible voice. Hindi po malilimitahan ng Diyos, pwede mangyari. Pero po itong salitahan ng Diyos, siya na mismo yan. No, yan ay tinig na ng Diyos. Basta ginamitan ka ng Biblia na ikauunlad mo at hindi mo ikalilito, tanggapin po natin. Amen. Kaya ang pananampalataya ay pag-asa. Ang ikalawa po, yung nabanggit sa ating talata, ang pananampalataya ay tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay katiyakan. Kaya yung aking title ay hindi ko nabanggit, no? Hope and Assurance. Diba? Hope, may pag-asa. May kanta nun eh. Sabi nun, hindi ko alam kasi Matt Monroe yun. Sabi ganito sa kanta, walk on, with faith in your heart,
Ganda po, no? Kailanman, ang taong may pananampalataya at puno ng pag-asa, hindi siya lalakad mag-isa. Kailanman na hindi. Amen? Balik na tayo sa pangalawa. Ang pananampalataya ay katiyakan. Sure win. Walang talo. Walang talo. Ano? Kahit hindi mo pa nakikita tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, ang sabi sa 2 Korinto 4:18, ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay hindi tiyak. Pero doon sa mga bagay na hindi nakikita, ang sabi ay pang walang hanggan. Doon tayo nakatuon. Kasi pag dito lang tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng takot. Paano anak ko? Paano asawa ko? Kanina lang pumasok kanina sa aking pananalangin yung asawa ko. Kasi paroon na kaming diabetic eh. Di ba? Sabi ko, Lord, hindi naman na po ako natatakot ko ako yung mauna. Basta po pahabaan yung buhay ng asawa. Kaya siya po yung pinapagamot ko. Minsan tabi ko yung sarili ko. Kasi kailangan niyo siya. Sa Palsara, kailangan niyo si pastor. Kaya binabantayan ko siya. Check up, kailangan. Huwag na ako. Hindi, totoo po yan sa heart ko. Umauna ako, hindi ako natatakot. Dati takot ako, yung mamatay si Pastor Donnie, inalian ako ng takot. Pero bumalik ang aking pag-asa sa Diyos. Dahil sabi din ni Pablo, kusa ka ng akin. Gusto ko na umuwi sa Panginoon. Pero dahil sa inyo, inarapat kong manatili para maipakita ko pa ang buhay na kay Kristo. Yan ang mga lingkod ng Diyos. Hindi ang kapakanan ng sarili, kundi ang kapakanan na nasasakupan niya. Na ito ay madala niya sa tamang daan ng katwiran ng Diyos. Amen po ba? Kaya't ang paningin natin dapat nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi sa mga bagay na nakikita. Bakit? Sapagkat panandalian lamang ang sabi diyan, ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Pagtitiwala na ang mga bagay-bagay ay sigurado at may basihan. Apakaganda po ng pananampalataya natin sa Diyos. Huwag na tayong lalayo. May basihan po tayo. Huwag na tayong manlalamig. May basihan po tayo. At hindi po tao ang nagsalita dito. Diyos. Diyos mismo. Tinig ng Diyos. Ang pag-asa ay pundasyon ng katiyakan. At ang katiyakan ay nagbibigay ng buhay sa pag-asa. At sa pamamagitan ng katiyakan, naniniwala tayo mangyayari iyon kahit hindi mo pa nakikita. Amen? Isa lang ang naging gusto ko ngayon sa aking paglakad sa Diyos. Nung mamatay si Pastor Donnie, nakita ko kung gaano siya pinahalagaan ng tao. Kung ano na naihasik niya na mabuti sa kanyang iglesia. So sabi ko, nanalangin ako, Lord. Gusto ko ng ganun. Si Pastor Donnie po yung nagtutuwid siya na dahil mahal ka niya. No? Pagtutuwid na dahil mahal ka niya. Pero ang pagtutuwid niya para mag-improve ka. Tapos nung mamatay nga si Charlie Kick na hindi ko naman kilala, grabe din yung integrity niya. No? Grabe. Ang taong lumalakad sa katotohanan, babatikusin. Tandaan niyo po yan. Lahat ng pangit makikita sa'yo. Pero sabi ng anak ko, pag namatay ka tsaka pa lang makikita ang gandang naibigay mo. Diba? Totoo naman po.
Ang Panginoon, may nakita ba maganda? Lagi siyang binabatikos, di ba? Pero nung mamatay siya, di ba? May dulot na magandang kamatayan. And it worth it, sabi. Naging ang kamatayan, Pastor Donnie, worth it. Ang kamatayan ni Charlie Kirk, worth it. Sana ang kamatayan nating lahat, masasabi ng mga taong malapit sa atin, worth it. Hindi siya talunan, kundi tagumpay siya. Amen. Hallelujah. Ang pag-asa na ay pundasyon ng katiyakan. At ang katiyakan nagbibigay buhay ng pag-asa. Sa pamamagitan ng katiyakan, naniwala tayong mangyayari kahit ang di natin nakikita. Yung imposible na maging posible, kaya ng Diyos. Lucas 18:27. Ang hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Hello. Ano man ang tinuturo ng kahulugan ng pananampalataya ay katiyakan. Itinuturo natin sa atin na ang faith ay isang malalim na paniniwala sa iyong puso tungkol sa katotohanan o katotohanan na hindi mo nakikita. Ito ay napakahalaga. Doon tayo tumutok sa katotohanan ng salita ng Diyos. Walang ninais ang Diyos na plano niya sa atin, kundi makalakad katulad ng pagkalakad niya sa mundo. Unang Juan 2:26 o 1:26. Sabi niya, kung paano man ako lumakad sa mundong ito, gayon din naman magsilakad kayo. Amen? Parang ano na. Yan sa atin ng faith na mas lumalim pa tayo sa katotohanan at napakahalaga. Tunay na pananampalataya ng Biblia ay hindi faith na mga pantasya. Minsan, bilib tayo sa nagmamagic, di ba? Sino marunong, mahilig, manood ng magic, di ba? Bilib tayo. Paano nagawa niya yun? Paano nagawa niya yun? Ako din, bilib talaga. Mahilig ako noong manood ng magic. Pero ngayon, di ba, inililitaw na dinadaya tayo ng magic. Di ba? Yung tubig, naging coke. Tapos mamaya-maya, naging juice. Di ba? Pinapakita na kung paano ginagawa yon. Pero sa Diyos, walang magic. Di ba? Sabi, ang mga hindi totoo ay mga imahinasyon lang. Oh, imahinasyon. Mamaya, bigyan natin yan ng mga halimbawa. Kung hindi pananampalataya na hindi nakikita ng mga tao. Kundi pananampalataya na hindi nakikita ng mga tao. Kanina binanggit na to live by faith, not by sight. Kung nakikita mo ito, hindi na ito pananampalataya. You agree with me? Kung nakikita mo na ito, hindi na ito pananampalataya. Una, kung makikita mo ito, hindi ito faith, ang pananampalataya ay paningin ay magkasalungat sila. Yung paningin, yung mata at pananampalataya, magkasalungat po sila. Kaya kung nakikita mo ito, kung sa gayon, hindi siya pananampalataya. Halimbawa, ganito. Alam po, hanapin ko yung kadugso nga. Halimbawa, ganito. Biglaang hindi mo inaasahang may nangyari na ospital o nagkaroon ng car accident. Diba? Hindi mo na, ito ba sabi nga po, ito yung unang halimbawa ko. Kung nakikita mo ang Diyos, sa Diyos muna tayo. Kung nakikita mo ang Diyos, hindi mo na kailangan ng anumang faith upang maniwala ka. Tama ba? Kung nakikita mo siya, hindi mo na kailangan ng faith. Nakikita mo na eh. Sa Kanya, dahil nakikita mo na siya. Kung nakikita mo, ito ay hindi faith. Balik po tayo doon sa binanggit kong na ospital. Balik tayo sa car accident. Diba? Pag na-ospital ka, sa bagay, nangyari naman ito sa amin ni Jeremiah, di ba? Na-ospital siya. No? Wala man kami talagang, may subi, pero hindi malaki. No? Na-ospital siya. Di ba? Pero salamat. Pumunta kami sa ospital, wala kaming dala talaga. Galing kami sa date yata ni Sheila sa amin, parang ganun. No, tapos nangyari yun, nasa ospital kami tumuloy pagkakain. Ako, pray na ng pray, Lord. Alam mo naman. Di ba? Alam mo naman tayo namin. Hindi kami ganun.
Oo, may mga anak. Matulungin naman lahat ang mga anak ko. Hindi, pero ang pag-asa ko nasa Diyos. Diba, Lord? Hindi pa nga pinapasok si Jeremiah. May nagbigay na. Diba? Hello? Hindi yung faith. Tapos sabi nga ni Jeremiah, dahil hindi niya, wala pa siyang pagkaalam, nung nandun na si Jeremiah, sabi, ay madali ako makapag-raise ng fund. Kung natandaan niya yun, dami akong kaibigan, kaya natin, isang post lang yan eh. Di ba? May magbibigay sa akin. No? Pero hindi. Hindi talaga. Ito yung pangalawang pangyayari sa akin. Hindi ko malilimutan din. Yung nangyari kay Jap, nasa Dubai siya, na nangailangan din ng malaking pera. Salamat kay Danica. No? Pero siyempre, hindi ka tutulong. Kasi malaki yung gastos. Nag-raise ako ng fund ng 100,000. Kailangan ko ng 100,000. Lord, baala ka na po. Pero hindi naman sabihin, pag may faith, hindi ka nakikilos. May paggawa din. No? So, naka-raise ako ng fund, 100,000. Kaya nung bumalik si Jap, sabi ko, may sobra pa doon sa 100,000, 15,000. Pwede pa mapambili ng rep. Diba? So, ganun din kay Jeremiah. Tumalo din ang pera. Sobra pa din. No? Sobra din. Hindi na ubos. Sobra din yung pera. Kaya sabi ko, yung faith natin, kung ibabase natin sa nakikita, hindi na tayo lalapit sa Diyos. Kita na eh. Ama po ba? Kita na, ba't lalapit ka pa? Kunyari, nagkaroon ka ng car accident. Meron ka naman talagang pera. Gaalala ka pa ba? Kasi nandyan na. Kita mo na yung pera. So, kailangan pa ba ng faith? Hindi na. Kasi may hawak ang pera. Ito lang yung pinakikita ko na yung faith na hindi nakikita. Ay naniniwala tayo na gumagawa ang Diyos. Na mga posible sa tingin natin ay posible sa ating Panginoon. Kaya kung may dalawang bagay na kailangan nating maunawaan, ang bahagi ito ng kahulugan. Una, kung nakikita mo ito, hindi na ito pananampalataya. Ang pananampalataya at paningin ay magkasulangat. Kaya ang sabi doon, ito na, pasensya na, sa scratch na ako. Ayan, tapos na pala yun. Okay. So, sasabihin dito, hindi yun ang kailangan ng faith. Ngunit kapag tinawag ka ng Diyos, eto na, kapag tinawag ka ng Diyos, yan, tinawag ka ng Diyos. Sino na tinawag ng Diyos dito? Baka wala kayong phone number sa Lord. Kapag tinawag ka ng Diyos, di ba? Ang sabi doon, isang bagay na lagpas. Pero pag alam mo na yung gagawin mo, hindi na kailangan ng faith, di ba? No? Pero pag lagpas beyond dun sa inaakala mo na tawag sa'yo ng Panginoon, yun, talabas yung faith. Di ba? Ikaw kaya, nandyan yan sa Hebreo 11, yung utusan ka. No? Tignan ko kung alam nyo yun. Pag inutusan ka, Ana, dalhin mo si Jessie doon sa sa taas. Yandog mo sa akin. Diba? Hindi po. Totoo. Sino yon? Si Abraham. Diba? Anong ginawa ni Abraham? Natulog ba? Hindi. Yung kaninang sabi sa inyo, kahulugan ng pananampalataya, obedience, commitment, diba? Sabi, agang-aga. Pag ako nung magtutulog-tulugan ako, bibigay ko si Jeremiah. Ba? Hindi kapugi kaya niya. Diba? Parang dami nag-react doon Hinahanap ko sa banda. Diba? Hindi totoo po, diba? Ilagay mo yung sarili mo kay Abraham. Ako nilagay ko yung sarili ko kay Abraham. Aga. Agang-aga, bumangon si Abraham. Inanda yung mga kahoy. Panglaksak. Di ba? Obedience Di ba? Sabi ko, Lord, paano nga? Kung gawin ng Lord, sabi ng anak ko, Ma, pagpastora kami, nagtanong sa akin, pagpastora ka na, na-ordain ka na. Sabi, saan ka daw dadalhin? Sabi ng anak ko, sagot mo anak. Sabi, di ko saan kailangan pastora. Sabi ko, alis na ako dito. Kung saan daw, matanda na ako. Pupunta pa ako sa Cagayan o sa Sursugon.
tinawag ng Lord. Ito lang ang malinaw. Ang ganda, no? Sabi ko, Lord, kasi pinag-isipan ko sinabi ng anak ko talaga, Lord, kung sakali nga, na ako'y hugutin at dalhin sa lupa-halop na hindi ko alam. Di ba? Si Abraham may ganun din tawag, na umalis siya sa mismong bayan niya at pumunta doon sa inuutos ng Diyos. Hindi niya alam kung sino daratnan niya doon eh. Kung makakasundo ba niya yung mga tao doon eh. Di ba? Pero ando yung pagsunod. Pero nung sinasabi yun ng anak ko, nung kinausap ko na ang Panginoon, sabi ko, sige Lord, kung ano man, kung saan man, handa na po ako. Wala naman ako maiwan eh, no, na maliit. Maliban sa apo ko. No, bira pa makita. Tapos lalayo pa. Grabe naman. Nung sinabing lalayo, umiyak na agad ako. Para naman, ano ba yan? Lalayo lang, BGC lang kung kukuha na upahan. Bakit naniklohod agad ako sa Lord? Sabi ko, Lord, pwede ba wag ganon? Pabor naman. Work from home na si Danica, tanggapin na nila yun. Hindi po totoo yan. Ira pala pag-apo nga pala, apong usapan. Wag naman po, pabor naman po. Nga siya ay work from home na lang po. At least pag na-miss ko, medyo malapit. Pag gano'n, layo-layo. Tapos may nagtanong pa, saan sila sisimba? Hindi lalo na. Di ba? Punta tayo doon. Pasensya na po. Kasi yung pagtawag ng Diyos. Hindi pwede natin, yung gusto natin tawag, ang marinig natin. No? O dito ka, sa ama. Kasi dito mababait. Madaling bulahin itong mga to. Mapaniwalain. Bibigyan ka pa ng criteria na gano'n ng pastor, ano? Hindi. Salamat sa Diyos na sa pagtutuwid ng mga anak ko. Salamat. Kasi nababago yung heart ko. Diba? Nagkakaroon ng, sige Lord, saan man? Saan man? Gagawin ko. Dahil saan man, sabi nga, yung sa Biblia, yung sinabi sa Hebreo, dumaan man sila sa pagsubok, pero dumanas din naman sila ng pagpapala. Amen? Salamat sa Diyos. So, kung sabi nga, kung ano sabi ko kanina, kung nakikita na ito, hindi na ito pananampalataya. Ang kalawa, kung ito ay hindi totoo, hindi ito pananampalataya. Yan. So, may pangalawang bahagi, ang mga bagay na hindi nakikita, mahalaga ding maunawaan natin, kung hindi totoo, hindi ito pananampalataya. Ito ay hindi isang biblical na pananampalataya. Pag walang basihan, hindi siya totoong pananampalataya. No? Sabi, ito ay hindi biblical na faith. Maaaring ito ay bulag na pananampalataya. Walang basihan. Ang ibang uri ng faith, ngunit tiyak na hindi ito ang ibig sabihin ng Biblia sa pananampalataya sa ibang salita. Ang faith sa Biblia ay hindi pagiging tiyak tungkol sa mga hindi realidad na hindi mo nakikita. Ngunit ang mga bagay lamang na totoo at aktwal na hindi mo nakikita. Sabi nga may mga bagay tayo yung parang nagawa mo pero ba't ko nagawa? Naranasan niyo ba yung ganon? Ano yun? Supernatural ng Panginoon yun. No? Supernatural. Hindi mo akalaan, bakit? Paano nangyari yun, di ba? Supernatural yun. So halimbawa, ito na, halimbawa to ha. Sabi mo, nakikinig ako. Maganda kasi halimbawa eh. Halimbawa, ganito, pumila ako sa lotohan. No, hindi ako sa lotohan. Kano na ba ngayon ang loto? Ay, salamat. Tuwan-tuwa ako. Kasi doon sa isang nagpastor na nag-sermon, magkano na ba ngayon ang ticket ng loto? May sumagot, ay, tinataya ka. Buti wala na dito, no? Ayan. Sabi, huwag! Sabi doon, hawak ko yung ticket. No, ito na, buti na lang, may sample dito. Hawak ko yung ticket. Hawak ko yung ticket. Sabi niya, tapos sinabi niya, ganito, naniniwala ako. Patatamain ako ni Lord.
Naniniwala ako kasi hindi ko pa nakikita. Pero, nakakayo sample. No? Yan sabi, makukuha ko yung jackpot. Hindi ko yung nakikita. Pag sinubukan na, sabi dito, at posibilidad, sabi doon, ay laban. No? Lahat sa akin, pero okay lang. No? Posibilidad, laban kayo sa akin. Ba yung sinasabi sa tarami, si jackpot, nakaka-jackpot, di ba? Laban kayo lahat sa akin. Pero ang sabi doon, sabi, pero okay lang, sabi niya, I live by faith, not by sight. Wow. Hawak ang ticket. I live by faith, not by sight. No? Merong ano dyan. May nagdiskusyon ng kami tungkol dyan eh. Nalimutan ko na lang. So, mananalo siya, I have faith, hindi po yun biblical faith. No, hindi siya biblical na faith. Hindi mo binase sa realidad o sa katotohanan, kundi sa pantasya. Mananalo ako. Kasi iniisip mo na, bibili ako ng kotse agad. Kahit para kung saan ako pumunta, hindi ka marunong mag-drive. Diba? E di, mag-uupa ka pa sa driver. Naubos na lalong pera mo. So, yun yung sinasabi natin, pantasya lang. So, kung hindi ito totoo, hindi ito faith. Tama po ba? No? Paano naman yung taong, hindi kasi meron kasing ganito eh. Naalala ko lang Sister Babite. Nabanggit ang pangalan, pero mabuti to. No, sabi niya, pinapangarap ko, ayan. Parang pantasya, di ba? Pinapangarap ko na makapitas mismo ng mansanas sa puno ng mansanas. Hindi niya inalis yun sa heart niya. Kayo na po magkonklusyon. Ang faith ba yan? Nagkaroon ng kaganapan, di po ba? No? Grabe yung ngiti ni... Babit nakita niyo ba yung ngiti niya? Kung alam niyo yung kwento, matutuwa kayo sa kanya. No? Hindi mo sasabihin, dito ka na lang sa kalamansian, sabitan mo ng apple. Ayun ang pantasya. Nako niyo ba? Pantasya yun. Pwede rin maibigay ng Panginoon na mismo doon sa puno ng mansanas, doon ka makapitas. Tapos magpapantasya kayo, ayun ang gusto mong mangyari. Hindi mo pa nakikita eh. Sabi mo, doon ka na lang sa punong kalamansi, isabit mo si mansanas, at magpa-picture ka daw. Natupad na ang iyong pangarap, imahinasyon. Hindi totoo. Okay niyo po? Pantasya lang. Hindi faith. Pag hindi totoo, hindi to faith. No? Paano naman yung taong taimtim na naniniwala sa isang hawak o fake na religion o sumasamba sa Diyos-Diyosa na may malalim na pananalig sa puso? Ayan. Sabi fake yung religion, pero may malalim na pananalig sa puso. Biblical faith po ba yon? Ililigtas ba sila noon? Hindi. Hello? Hindi. Dahil kung gayon, ito ay hindi tunay na faith sa Biblia. Hindi nakabase eh. Kaya pag napanood nyo si Kurt, grabe. Grabe mag-stand sa katotohanan. Diretsahan. No? Pero may biblical na sinasabi. No? Panoorin nyo yung duel ng, basta may salitang duel, na nagsalita doon, nagtanong sa kanya sa campus yata yun. No? Nakita yung ganda po ng sagot niya doon. So, ang katiyakan ay nagmumula sa pagkilala sa Diyos. Hindi faith lang, malalim na pagkilala sa Diyos. Sabi niyo, pagkilala. O, pagkilala sa kanyang katangian, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang katotohanan, at sa kanyang pag-ibig. No? Sabi niya, hindi ka lingkod ng Diyos. Sa Tagalog lang po yun kasi English yung sinasabi ng lalaki. Hindi ka godly na lingkod ng Diyos. Sabing ganyan. Pero maparatangan niya yun sa harapan nun. Pero kung makikita yung ganong klase ng mananampalataya, nag-stand sa pananampalataya niya. No? Ay sabi niya,
Sabi niya kasi nung lalaki, hindi mo mahal ang lahat. Sabi, hindi ka nagmamalasakit. Ang pinagmamalasakit mo lang, mga puti. Ay, puti si Charkek, sabi niya, bro, di ba? Sabi niya, bro, lumabas yung negro. Lapit ka dito, lapit ka dito. Tapos pinaano doon sa Kristiyanong, pinaparatangan si Kirk na hindi godly man. Sabi, anong tingin mo dyan? Puti ba yan? Itim. Diba? Kasi inaano siya na meron siyang kinikilingan. No? Pero wala. Kaya ang malalim na pagkilala sa Diyos, mas matibay ang ating katiyakan sa Kanyang pangako. Ulitin ko ha, para makita nyo, hindi lang pananampalataya. Ang sabi to, ang malalim na pagkilala sa Diyos, mas matibay ang ating katiyakan sa Kanyang pangako. Pag may malalim, di ba, mas matibay o mas mararanasan mo yung pangako ng Diyos. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay susi ng pagpapalalim. Pag tamad ka dito saliksikin. Pero hindi dapat magbunga ng kaguluhan ang salita ng Diyos. Kasi sabi niya, nung ginugulo na siya nung Pentecostal na Kristiyano, sabi niya, ang salita ng Diyos, ang sabi, be a peacemaker. Sabi ko, galing talaga ng sagot. And sabi niya, get out. Biglang ganun, sabi ko, ay, nagulat ako, ang lakas ng loob. Get out. Diba? Hallelujah. Kaya tayo, una, maintindihan natin sa kahulugan ng faith o pananampalataya ay kung ito ba ay nakikita mo na, hindi ito faith. Kung hindi totoo, hindi rin iyon faith. No? Kaya dapat pong hindi malaking issue ang pagsunod. Bunga po iyon ng katiyakan. Hindi malaking issue ang pagsunod. Nagiging bunga iyon ng katiyakan. Pag lagi kang sumusunod sa gusto ng Panginoon, wala kang takot. Di ba? Hindi ka natatakot. No? Sinong gano'n nagkakaroon na ng gano'n? Na pag sumusunod, di ka na natatakot. Hindi madali mag-ibanghelismo. No? Patotoo ng aking anak na si Edra, hindi madali. No? Dahil sa katug niya, di ba? Nabitawan niya yung visual aid. Nanginginig siya. Pero nandun yung pagsunod. Di ba? Nandun yung pagsunod niya. Salamat sa Diyos, may mga ganong katuwang sa gawain na kahit tila baga, Atisye. Tapos ang sipag pa nung nakasama niya. Sabi lang ni Shi, isa lang yata o dalawa. Sabi nung kasama niya, di, meron pa doon. Punta pa tayo doon. Ang sarap nung ganon yung kasama mo, itutulak ka sa tama. No? Doon pa. Oo, doon pa. Sarap, doon pa. Sabi, hindi na siguro masabi ni Edra, hindi naman ikaw nagkukwento ako. Diba? Tagatulak lang. Alam nyo, maganda yung may tagatulak. No? Lahat ng balabalang ko, tagatulak lang sa akin. Diba? At least may tumutulak sa mabuti. Tulak lang ng tulak sila. Dapat may ganito tayo. Dapat may ganito tayo. Dapat may ganito tayo. Diba? Tulak yun. Kasi gusto ko din, hindi madami. Tama-tama lang. Pero dahil may tumutulak sa'yo, umuunlad ka. Dahil may nagtutulak sa'yo, nag-aaral ka. Di ba? Aaralin mo yung mga bagay-bagay. So, ang pagsunod ay isang bunga ng katiyakan sa kanyang plano para sa ating buhay. Palakasin natin ang ating pananampalataya, ang ating katiyakan sa Diyos. Huwag hayaang mawalan tayo ng pag-asa. Amen? Huwag mahayaan na mawala ng pag-asa. Sa pamamagitan ng faith, makakamit natin ang mga bagay na hindi natin nakikita. Ang pagpapalang inihanda ng Diyos para sa atin. Pananampalataya ang pundasyon na nagbibigay ng lakas sa iyong pag-asa. Ang pananampalataya ang isang malalim na pananalig sa iyong puso tungkol sa mga katotohanang hindi mo nakikita. Ang ganda nun. Ako, si Sister Alma, na nagsasabing, sama-sama tayong umangat sa ating
pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. 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 Kahabagan mo po ang iglesyang ito, O Diyos, na mas pakanasahin nila ng paglalim ng pagkakilala sa iyo. Na ang mga bagay na mapagtuunan nila ng pansin ay kung paano ang pagkalakad ng Panginoon sa mundo ay ganoon ay magsilakad din po kami. Pananampalatayang hahantong, Panginoon, sa tamang katwiran ng iyong mga salita. Salamat po. Lakipan mo ang iglesyang ito, Panginoon, ng karunungang nagmumula sa iyo. Hindi mula sa aming mga isipan, hindi rin mula sa aming mga haka, hindi rin mula sa mga nare-research namin, O Diyos, kundi tunay na mula sa iyo. Lakipan mo ang karunungan ng bawat miyembro ng iglesyang ito, mga manggagawa ng iglesyang ito, sapagkat nabanggit sa aklat ng Santiago 3:17, ang karunungang mula sa Diyos ay may malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mahabagin, mapagbigay, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagkukunwari, hindi nagtatangi. Taglay namin, O Diyos, ang karunungang iyan sa aming mga buhay. Lagi kang matanyag sa buhay naming lahat. Salamat po, mabuklod ang iglesyang ito sa pagkakaisa, sa pagsulong ng kaharian mo para sa bayan namin, O Diyos. Salamat po. Selyuhan na iyong kapangyarihan ang mga salitang aming tinanggap at maisapamuhay namin ito sa tulong na iyong biyaya at sa tulong ng Espiritu na nasa loob namin na ipaalala ang mga bagay na ito. Huwag po kami magkaroon ng pangangatwiran, kundi lagi ang katwiran mo ang malakaran namin. Doon lagi kami sa tama, hindi sa madali. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all.